Maria Atisa Manalo, umabot na ng milyon ang boto. Grabe, paldo-paldo ang Miss Universe organization. Hello, Cruellas! Mabuhay! This is Hazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Ayun na nga, ito nga si Maria Atisa Manalo ay umabot na ng milyones ang naibigay at ng mga sambayan ng Pilipino sa Miss Universe organization. Paldo-paldo talaga sila dito sa botohan pa lang sa People's Choice. Nakakaloka. Siyempre, mag-update ako dito ng mga kung sino ang nangunguna sa botohan ng bonggang-bongga at kung sino ang top 10 at kung sino ang nangungulelat. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakaboto kay Maria Atisa Manalo sa Miss Universe application, mag-download po kayo sa Play Store ng Miss Universe application. Iboto ninyo si Maria Atisa Manalo sa People's Choice. Huwag muna kayong bumoto sa ibang kategory. People's Choice muna ang ating pagtuunan kasi humahabol yung ibang mga candidates. Ang ibang kategory, Miss Photogenic, Best in Swimsuit, Best in Evening Gown, Best in National Costume, kung ano-ano pang mga best dyan sa mga special award, wag muna doon. Dito muna tayo sa People's Choice. Ha? Please lang, guys. So, ngayon ibibigay ko na sa inyo ang updated top 10 sa Miss Universe People's Choice. Number 10 sa listahan ng bonggang-bongga, Namibia with 132,000 votes, 211. Number 9 sa listahan, Vietnam with 145 votes, 747. Tama ba? Ng bonggang-bongga. Number 8 sa listahan, Peru with 149,927. Number 7 sa listahan, Cambodia. 152,682 votes. Number 6 sa listahan, Turkey, yung nakalaban ni Adam, with 189,592 votes. Ayun, kumbaga tumatap 10 naman sila when it comes sa botohan. So, ang mga nabanggit ko na mga bansa na yun ay hindi naman so-called frontrunner na sinasabi. So, eto na. Pasok na tayo sa top 5 sa Miss Universe People's Choice vote. Number 5, Democratic Republic of Congo with 328,628. Grabe, ang daming bumoboto ng mga taga-DR Congo or marami silang pera pang boto ha. To be fair ha. Galing. At number 5 sila. Mahirap silang habulin kasi almost 200,000 yung lamang niya doon sa number 6. Kaya mahirap siya habulin. Number 4 sa listahan, Paraguay with 359,222. Si Paraguay, hindi kasi masyadong maganda kaya botohan na lang tayo. Yes. Ng bonggang-bongga. Number 3 sa listahan, Chile with 604,096. So, ayun yung number 3, si Chile. Humahabol, pero for sure, hindi na ito makakahabol kay number 2, Bangladesh with nakakaloka milyones din. Grabe yung support ng mga Bangladesh people. Ang daming pera ha. With 1,048,910. Humahabol ng bonggang-bongga. So, kailangan wag tayong patulog-tulog. Baka maabot ang boto ni Atisa at number 1, 1,091,054 votes. So, kailangan ilaban pa natin ng bonggang-bongga. Lahat ng panood ng advertisement, lahat kung may pera, kung may kayo dyan, may mga ba tawag doon? May mga sobra kayong pera, baka iboto naman ninyo si Atisa. Alam natin na mapupunta to sa Miss Universe organization, pero i-secure naman natin si Atisa sa top 30 at maipakita sa buong mundo na tayo ang powerhouse when it comes sa voting at saka when it comes sa beauty pageant. Philippines at number 1. May mga ganon. Pero ito guys, ito talaga yung nakakaloka. May mga frontrunner tayo na hindi man lang top 20 or ang baba-baba ng boto. As in, nasa top 100 na sila. Nakakaloka! Isa sa mga frontrunner, Colombia. Meron lang siyang 4,499 votes. Oh my God! Napaka-ano neto ha. Super frontrunner. Pero bakit ganun lang yung boto ng mga Colombian people? Wala bang pera? Ma-cheer up ba kayo dyan? O wala lang attention o hindi alam ng mga Colombiano kung paano bumoto sa Miss Universe app?
Nakakaloka ha, kasi frontrunner siya, dapat yung support ng ng Colombian people pumapaldo-paldo, pero wali eh. Isa pa sa mga mahihina na frontrunner pero hindi kumabog ang Turks and Caicos. Nalungkot ako sa boto niya, 4,443. Oh my G. Nakakaloka. Kasi yung napakalakas nila ngayon, tapos yung support, wali. Sayang, di ba? Si Turks and Caicos. Isa pa, si Guadeloupe. Kaloka. 4,953 lang ang boto ni Miss Guadeloupe. Nakakalungkot isipin na sobrang gagaling nila, sobrang nag-e-effort sila, but the support ng mga kababayan nila ay wali. Pero hindi naman natin masisisi kung hindi naman talaga sila pageant country. Pero ito, pageant country to, Brazil. Apakaganda ng Brazil. Kabugera yung Brazil. Matalino yung Brazil. Pero ang boto, 1,340 lang. Ano yun? Nakakaloka. Bakit? Bakit? At Canada, consistent na laging nakakapasok sa semifinals at malakas sa Amerika, 182 lang yung votes. Anong nangyari? Sobrang anong nangyari talaga? Bakit wala nga sumusuporta knowing na Canada ay kabog at saka matalino, frontrunner ang eksena? At ito ang nakakalungkot ng bonggang-bongga, USA with 153 votes. Ano? Walang kamag-anak, friendship, at saka mga kaklase before. Walang bumoto. USA, ano na? Audrey Eckert. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh, nakakaloka. Pero, ito yung nakakalungkot. Super frontrunner, Venezuela. 16,094 votes. My gosh! Alikabok lang yan sa boto ni Philippines at saka ni Bangladesh. 16,094 votes. Tapos ganito kakalakas Venezuela. Kung yung pangyang bili mo ng Michael Cinco gown mo, ipinangboto mo dito para sabihin naman ng organization, malakas naman ikaw sa bansa. Paano ka ipanalo kung business side mo wala? Allah! Ito pa ang nakakaloka. Ang lakas niya ngayon. Puerto Rico, 24,622 votes. Ano na? Anong nangyari sa mga malalakas at mga kabugera at saka mga frontrunner? Isa pa to, nakakaloka, nakakalungkot. Thailand, 59,134 votes. Saan ang mga milyones na subscriber mo sa Instagram? Hindi makaboto? Walang pera? Ano to? Ano sila? Mga mahirap? Ulila? Kakaloka talaga. Hindi ko ma-imagine na hindi nagre-reflect sa botohan si Thailand. Wala siya sa top 50. Wala siya. 54,000, 59,000. Silang dalawa ni Venezuela at sila pati si Puerto Rico, wala sila doon sa radar. Top 30 ang boto. Halimbawa, ang top 30 sa botohan, ligwak silang tatlo. Puerto Rico, Venezuela at saka Thailand. Anong nangyari? I-explain ng mga fans yan ng Thailand bakit hindi nila sinusupport si Thailand. Kakaloka, no? Tapos yung Indonesia din, 6,000 plus lang yung ang boto niya. Oh my gosh! Hindi sinusuportahan ng mga Indonesian people ang kanilang candidate ngayon. Samantalang matalino to ha, at saka hindi hugis mangga. Ito pa talaga yung hindi nila sinuport. Nakakaloka. Rico, nakakaloka. At saka isa pang frontrunner, pero mataas naman yung niya, number 11 siya sa botohan, si Cote d'Ivoire. With 125,196. Pero malakas si Cote d'Ivoire ha, pero number 11 lang siya sa botohan. Hindi malang niya mai-place yung niya, yung sarili niya sa top 10. Sa botohan lang yan ha. Pero sana mai-place ng mga fans niya. Kasi kung naniniwala yung mga taga Cote d'Ivoire, kung sa bagay, konti ang population nila. So kung naniniwala talaga mga Cote d'Ivoire, ilawan ninyo si Olivier Hayes na manalo. Or kahit man sa botohan, tumap 10 man lang. Pero hindi umabot. Pero ayun yung resulta ng botohan sa People's Choice. Pero ang sobrang nakakalungkot ako ha. Eto, nalungkot talaga ako ng very very light. Hindi, nalungkot talaga ako ng malala. Kasi magaganda sila. Kabog din naman, okay din naman yung mga performance nila. Pero I'm so sorry ha. Nasaan yung mga kamag-anak ninyo? Questioning ko kayo dito. Nasaan yung mga kamag-anak, kaibigan, at saka mga kakilala ninyo sa bansa ninyo? Bakit wala man lang kayong masyadong boto? Hindi man lang umabot ang 100 yung boto nila. Nakakaloka ha.
Or hindi bawal ba sa bansa nila yung application ng Miss Universe? Eto guys, so yung mga mahina at hindi man lang umabot ng 100 yung boto nila. Belgium, 82. Belarus, 93. Bonaire, nakakaloka, 59. Cabo Verde, 44. Oh no. Estonia, 54. Yung may issue sa mga judges. Great Britain, 29. Ay, puryagaba sa 29. Walang friendship. O, nakakaloka. Greece, 34. Guyana, 77. Hong Kong, 63. UAE, 79. Naiintindihan ko kasi wala naman talaga dong application. Sweden, 29. Josh, ano na? Sir, mayaman 'di ba? Walang pambili. Suriname, nakakaloka, 29 din. Slovakia, 53. Effort na effort pa naman no to si Slovakia, laban na laban. Hala, eksena. Kimbot dito, kimbot sa kaliwa, tapos 53 votes. Hungary, 38 votes. Iceland, 48 votes. Na ano na to sa kanyang health ng bonggang-bongga. Korea, 71 votes. Latvia, 36 votes. Macau, 50 votes. Norway, 51. And Serbia, 77. Nakakalungkot kasi yung iba milyones tapos kayo wala pang 100 yung boto. Nakakalungkot lang dun sa side nila. So guys, alam na ninyo ha, bumoto po kayo kasi nagbabakbakan si Bangladesh at saka si Philippines sa People's Choice. Sana maiuwi at makuha natin ang People's Choice bago yung ibang mga special award. Maraming salamat sa inyo and this has been Gaisel Ortega. Paalam.